Hello mga gaberks, this is it Panset. So, another day, another vlogs na naman. So, ang content natin ngayon is about sa yung pamamanhid ng kamay, yung ibig carpal tunnel syndrome. Paano ko pinagaling ang ganitong klaseng na yung pamamanhid, yung pangangalay for the very first time kung nararamdaman, first time kong nakaranas. Kung gusto niyo malaman kung paano ko siya pinagaling sa isang linggo, please watch until the end. Okay? So, ano nga ba ang carpal tunnel syndrome? So, nag-research ako. Ang carpal tunnel syndrome ay isa itong pamamanhid ng pangangalay ng kamay. No, ang carpal tunnel sa isang nerve condition na nakakapagdulot ng pamamanhid, pananakit, pangangalay ng braso at kamay. Ito ay dahilan sa pamamaga o pagkaipit ng median nerve. Ito, median nerve sa carpal tunnel o daanan ng ugat sa pulso. Ang median nerve ay ang ugat na nagkarugtong sa braso, kamay at daliri. Kaya naman ang pagkaipit nito ay nakapagdulot ng pananakit ng pangangalay sa bahagi ng ating katawan. So, very first time ko pong nakaranas. Kasi as mga OFW, tayo po ay gamit natin lahat atong mga kamay. Mostly po ang nakaranas, ayon sa research ko, ang makaranas nito ng mostly is yung mga taong gamit yung palagi yung kamay, yung mga karpentero, especially OFW, lahat, yung mga baker, lahat ng ano. So, since naging ako, in the very first time, hindi talaga ako pinatulog. Sobra pong sakit. Itong dalawa. Ito. Sobra po. Hindi kong halos iiyak na ako. Kasi, as OFW, lalo na pag mga nagpa-plancha ka, tapos maghawak yung yung mga kamay natin, no? Pasmado. So, paano ko ba ginaling? Pero ayon sa ni-research ko. Yung pagkapangatlong gabi, hindi pa rin ako nakatulog. Nag-research na ako. Ang ginagawa ko is yung may mga medication siya na kumbaga therapy siya. Tinerapi ko siya ng sarili. Ito. Bago ko siya nilagyan ng mga tawag nito, mga stretching. So, ako ng mga therapy niya. So, ginagawa ko, ganito muna. I-ano nyo siya ng 1 minute. Tapos, i-gano nyo siya. 1 minute pa rin siya. Tapos, pag ganon siya. 1 minute pa rin yan. Tapos, i-stretch yung kamay, ganito. Kung saan ang sakit dito. Kasi ito ang sakit ko. Hindi ko alam kung bakit left-handed na left ang sakit na ito naman ang palagi kong gamit. Pero kahit hindi man siya sumakit, sinabayad ko pa rin siyang lahat. Tapos, after, ginawa ko siya. Ganyan. 1 minute pa rin yan siya. Ganyan. Okay? 1 minute. So, parang maging kampante ako. Para madali. Nung naano na ako. Pagkatapos na ako siyang naging nag-therapy ako. Ako ng haplas. Yung sa mga Pilipina, may mga kahit yung mga epicacent, yung mga omega, o mga klaseng element. So, ang ginawa ko siya, kasi sa na-research ko, siya
is pag sobra na siyang sakit, kailangan mo siya ng i-stretch, yung i-ano mo siya, yung talian. So, since nga hindi tayo makapunta ng pharmacy, hindi tayo, so nagawa din ako sa sarili ko. Ito is ano ko to ha, experience ko to, shinare ko yun sa inyo, lalo na mga OFW. Alam ko na marami sa atin nakaranas ng ganito. So, pero wag niyong baliwalain yan, promise, wag niyo kayong magbaliwala. Dati is yung sinasabi ko lang is yung mag-ano sa mainit, alauna ng madaling araw magising ka sa sobrang sakit, sobra po talagang sakit. Dumating ako sa point na nilublub ko yung mga ano ko sa mainit, pero yung sa ano pala, yung sa ayun sa na-research ko, hindi pala sa mainit ilublob, kundi sa malamig na tubig. Kumbaga mas lalo, no, pero yun ang naano ko sa research. Pero since nga nagano ako, hindi ko siya ginagawa nun. Yung mga ano ko, yung mga therapy ko na sinampul ko sa inyo, tapos bago ako matulog, yun ang ginagawa ko, no. Nakita nyo to, this towel. Huwag kayong mag-alala kasi marami yung ano, kasi kinuha ko lang yan sa mga tabi-tabi, diba? Kasi OFW ka, hindi naman basta-basta makalabas sa mga OFW. So, pagkatapos ko siya magpahid, ito lang, sorry kasi Bex yung gamit ko, pero pwede na rin siya sa kahit anong mga element, no. Pinahid ko siya, yan siya, ginawa ko siya, pinahid ko siya, tapos i-massage mo siya, massage. After nung nag-massage, ginawa ko, tinakpan ko, ginaganito ko siya. Pagkita ko sa inyo, ginagawa ko. Ito siya. Iipit niyo siya. Sarili na natin to na ano, mga ano ko to ba, mga remedy ko, pero sinire ko sa inyo para kung sino mang makaranas, ganyan siya. So naipit na po siya. Hindi siya masyado maipit, at saka hindi siya maano, pero dito yun, hanggang umaga po yan, ginagawa ko hanggang umaga po siya. Maano na siya. Sa awa ng Diyos, in 7 days, naging okay siya. Kasi kumbaga, kinure ko siya agad. Yung nilagyan ko siya ng lunas. Hanggang ngayon, hindi na po. Wala na po ako naramdaman. Pero, every mga night, nagkaroon pa rin ako ng therapy kasi kilos naman tayo, yung mga ano, kasi gawa ng nagtatrabaho tayo. Pero yung pagpangalay o pangamamanhin, nawala na po siya. Pero yung sabi sa mga ano, sa na-research ko, pag sobra na siyang ano, na hindi mo na siya makayanan, mas maganda ipatingin nyo sa doktor. Kasi sa mga orthodontist, kasi sila yun ang nakakan. Kasi may na-research ako na operahan pala siya. May mga tao pa na operahan, pero sounds na hindi pa siya masyado, mas maganda na i-cure nyo ng madalian. Pag mga alay na, pwede nyo ihinto kung ano. Lalo na sa mga nagko-computer, yung mga ganyan. So, yung hawak na, ano, yung gamit, no? So, sa mga kakababayan, ng mga OFW, kahit sa sulok ng mundo, o mga tao na yung mga magsasaka, kasi magsasaka din ako. So, gamit ko yung mga kamay ko, yung mga ano ko. So, dati, nasa farm ako palagi. So, no, ngayon lang siya, kumbaga, sa tagal ng panahon, nagresulta talaga siya. So, sana, yung mga may nakukuha din kayo na pamamaraan, no?
Kasi sarili ko pong experience yan. Sa awa ng Diyos, wala na po siya. Basta maagahan nyo lang, maagapan nyo, at saka kung hindi siya talaga mawawala, mas maganda ipatingin nyo na sa doktor. Okay? So, maraming salamat mga kababayan, mga OFW, kahit sa sulok mundo, sana maging maayos po ang lahat. Mga nasa Pilipinas na mga magsasaka, lahat na po, sobra pong salamat. Sana may makuha po kayo na idea sa shinare ko sa inyo.